Hindi ko nga alam bakit tamang hinala ito eh. Maraming dahilan ng ano pag tamang hinala, it's either may katotohanan, masyado kang sensitive, praning ka dahil kung ano-anong binabanatan mo. Oh, di ba? Yun lang naman yun eh. Kaya nga ako nagtataka dito sa camera, grabe ang OA. Mantakin mo, nagpatawag para gumawa ng resolution supporting the speaker. Tapos yung hindi sumuporta, si Baken. Anak ng wewe, ano? Simple naman sinabi ni Pangulong Duterte. Pakita ng listahan. Diba? Pakita. Yun lang naman yan eh. Oh. Those with party leadership positions have agreed and we have decided that when we accept these positions, together with those positions are duties and responsibilities. Together with those duties and responsibilities is to protect the House of Representatives, the integrity of the House. So you did not accept a leadership position, and on the other hand, wala kang pakialam to protect the institution which placed you as a party leader. So, kailangan lahat ng party leaders, starting with the speaker, down with the second in line, the deputy speakers, and all those committee chairmen, and all those having positions, everyone is expected to protect the House of Representatives and to help the House of Representatives. Ang hirap na magpalusot, ano? Kaya mo yan! Sir, kaya mo yan. Nanonood sa'yo si Romualdez. Depende yan sa palusot mo. Para alam mo na maging future mo. Kaya mo yan, sir. Tandaan mo, nakatingin sa'yo ang may hawak ng pondo ng kamera, ng extraordinary funds, nakatingin sa'yo. Kaya, go. Paglaban mo lang yan. Ha? Malay mo, nandiyan mo lang sa tabi mo si Saldi ko. Hindi kasi alam mo, pagka kailangan medyo para malakas-lakas ka sa speaker, kailangan sip-sipan mo eh. Hindi, alam mo, sa totoo lang, alam mo yung mga ganyan tao, hindi siya, yung speaker natin, yung kailangan mong from time to time pinupuri, from time to time pinoprotektahan, dinidepensaan. Alam mo yung mga ganong klase? Hindi, alam mo kung ano yung mga ganon? Ayoko nang banggitin. Yun yung mga mga spoiled. Tapos kailangan mo silang laging sang-ayunan. Hindi, ako may mga kaibigan akong ganyan eh. Yung kaibigan ko, totoo yung mga kaibigan mo na kailangan, gustong-gusto nilang pinupuri sila. Kailangan binobola sila lagi. Kailangan kung hindi, basta, may ganun akong kaibigan na ako naman, pinagtitripan ko yung minsan. Sana hindi siya nanonood. Binobola ko yung lagi. Alam mo, boss, galing mo talaga, boss. Alam mo, boss, talagang yun talagang salamat sa mga kasi yung mga insecure na tao, kailangan ng pinupuri sila. Parang gano'n si Romualdez eh. Nako, baka mamaya gumawa siya ng resolution protecting speaker dahil sinabi ni Banat Bayan na spoiled. John Michael Estrada, maraming salamat. Pa-shout out sa mga OFW sa Taiwan. Oy, mga OFW sa Taiwan, kamusta na kayo dyan? Magandang araw po sa inyo mula kay John Michael Estrada. Accomplish its legislative goals. So, yung posisyon, sige, kaya mo yan. Nakadikit yun na responsibility. Kaya mo yan. So, pag ina-atake yung institusyon na naglagay sa'yo sa posisyon, dapat rumisponde ka. You have to protect the institution which placed you in that position and not keep silent. So if you
do not sign a House resolution which protects the integrity of the institution which placed you in that position, ang presumption nun ay you are not already in agreement with the majority and the majority members of Congress who have placed you in that position. So parang tinalikuran mo na yung usapan na that placed you in that position, and the position we're talking here Kaya is no mo yan! ordinary position. Ah. Yung position po ay Ano ba position niya? Puro second position. in rank in the House of Representatives. Kung yung ordinary congressman nga, even the minority, na minsan, on usual cases, they would go against us, the majority. We would come all together as one house to protect the institution. What more? 4 members of Congress who hold high positions in this matter, second in rank, Deputy Speaker. So hindi po oo 'yon. Mataas yung katungkulan, seryoso yung mga statements na in-issue, at pangit yung mga statements. So kailangan depensahan ng liderato, starting with the Speaker, next to be followed by the Deputy Speakers and all the members. Well, the House members, all of us... Alam mo, sabi nila pag kami mga ganun daw. Alam mo, simpleng-simple lang naman, Mr. Congressman. Kung every time na lang na may babatikos sa inyo, kung every time na lang may babatikos kay Romualdez, gagawa kayo ng resolution, ano pa magagawa nyo sa buhay nyo? Hindi, yung totoo. Kung every time na lang meron kayong gagawing resolution, anak naman kayo ng weteng, oo. Normal lang yan eh. Para namang ang gulo-gulo. Alam mo, dito ang tinutukoy dito, yung bumabanat daw, yung nagsabi ng raten, yun yung unang pinag-uusapan. Pero sinasabi niya sa example niya, pag hindi daw nakikipag-coordinate yung ibang mga membro, yun nga, kailangan pinag-uusapan. Kailangan nag-uusap-usap sila. Iba yun. Hindi naman membro si Pangulong Duterte ng Kamara eh. Ordinary citizen nga siya. Ilang beses niya sinabi, ordinary citizen na humihingi lamang ng liquidation. Tapos sinabi niya pa, eto pananaw niya. Freedom of speech naman niya. Kung sabihin niya bulok, ako sasabihin ko bugok ang Kamara. Lalong-lalo na ngayon, bugok na bugok. Di ba? Don't tell me every time may magsasabi siya yung bugok kayo. Magbabagay kayo ng resolution. Napaka-hina naman ng puso't damdamin ninyo. Pambira kayo. Have procedures on how to go about with signing of these resolutions or any legislative action here in the House. For the deputy speakers, the deputy speakers have their own group chat where their support were solicited in support of the House resolution stated, House Resolution 1414. When I referred to the deputy speakers as majority leader, tinanong ko po yung deputy speaker, senior deputy speaker Don Gonzales, sabi ko sa kanya kung sino-sino na yung mga pumirma at sino pang yung pumirma. So may dalawa pa until such time na kailangan na talaga naming ipasa. So ngayon, the last update, meron talagang 2 hindi pumirma. And yun ang naging basis. I'm sure all members of Congress have their congressional staff, and they are always updating their principals on whatever measures that has to be passed. I'm so sure everyone's updated here, whether you're here in Batasan Complex or whether you are in some other continent, updated po lahat ng House members. Alam mo ito, may papakita lang ako sa inyo. Kasi ito yung sagot po Kasi sinasabi niya may 2 nga hindi pumirman deputy, si Unga at si Gloria Macapagal Arroyo. Okay?
ito naman po ang dahilan ni Gloria, gumawa siya ng statement. Some people told me that I was stripped of Deputy Speaker title because I did not sign. Okay? House Resolution number 1414 that expresses support for the leadership of Speaker Martin Romualdez. I was abroad when the resolution was signed. Totoo naman. So I was unable to sign it. In any case, ano gusto ninyo? Pauwiin yung Ali. Ang hirap-hirap na maglakad nun. Dati nga naka-wheelchair pa yun. In any case, that resolution does not contain anything new for me. Una-una, yung resolution na yun, there is nothing new, sabi niya. Because I've always supported his leadership as speaker. To be explicit, I've consistently maintained the following. Oh, wala namang pinagbago yung resolution na yan. Talaga naman suportado ko. Diba? Suportado ko naman talaga si Romualdez. Ito pa nga ang katunayan kung bakit ko siya suportado. First, from the time that I learned that PBBM preference for speaker was and is then Congressman Martin Romualdez, I took the position that I will support him as speaker. I had advised the president of this in writing. Sa katunayan, nung nalaman kong si Romualdez ang napupusuan ni Marcos bilang speaker, aba, sumulat pa ako at sinabi kong I will support. Yun ang sinasabi ni GMA. Second, I have never taken or supported any action to remove Speaker Romualdez from his position. Wala akong aksyon na ginawa para tanggalin sa posisyon si Romualdez. In fact, I have publicly stated that I have given up any plans to aspire for the speakership again. Sinabi ko pa nga, sa katunayan, na wala akong planong maging speaker uli in any future Congress that I would have the honor to be part of. Oh. Ngayong panahon na ito, o di kaya sa future, ha? Wala akong plano na maging speaker. Sabi niya pa dito, there is always intrigues in politics, often pretty petty. Hindi pala petty. Sorry, hindi pala pretty. Petty. Oh, sabi niya dito, alam mo naman siya politika, talaga namang meron laging intriga. At kadalasan niya sa mga intriga na mga maliliit na bagay lang yan. If some intriguers were able to convince Speaker Romualdez of the falsehood that I do not support his leadership in the House, then there's nothing I can do. But even as ordinary congressman, I will remain true to my word to PBBM. I will continue to support his prepared man for House Speaker. Sa madaling salita, dahil sa mga marites at naging gullible si Speaker Romualdez, lingwahe ko na lang to, ha? Hindi lingwahe ni Gloria to. Dahil sa mga marites at utu-utong at nauto nila si Speaker, sa kanilang kasinungalingan, okay lang. Basta ako, wala na ako magagawa dyan at susuportahan ko na lang. At magiging totoo na lang ako sa sinabi ko kay Marcos. Di ba? And that is, Speaker, having made myself clear, I think we should now move on to more pressing national concern. Alam mo, nakakatawa dito sa statement ni Gloria. Ang daming napraning. Sobrang praning nila, ang dami nilang ginawang move, ang dami nilang attack, ang dami nilang sinasabing laban kay Duterte, laban kay Gloria, ang daming mga marites-marites dyan. Nakakatawa nga kasi nung naglabas ng statement si Gloria, ano ba problema? Suportado ka naman si Romualdez. Hindi totoo, yun naman sinabi niya. Wala naman tayong problema. Ba't ba kayo praning? Ganun lang simple sinasabi ni Gloria. Di ba? Basta ako suportado ko si Romualdez. Anong problema? Diba? Kaya nga ako natatawa habang sila todo depensa, todo pagiging OA, biglang nag-issue ng statement si Gloria. Suportado ko si Romualdez. Anong problema? Diba?
Ano bang ano diyan? Ano bang issue niyo diyan? Alam mo minsan kasi ganyan talaga sa ano eh. Sa mga samahan, no, kunwari kumpanya, eskwelahan. Minsan may mga ganyan yung masyadong praning, naaaning. Alam mo kung bakit naaaning yung iba? Una, position. Pangalawa, gusto nila sip-sip sila dun sa leader, sip-sip sa boss. Yung gusto nila malakas sila sa boss para pag may project, madali hong makakuha. Kasi ganyan sa kumpanya, ganyan no eh. Yung sip-sipan sa kumpanya, oh. Sino ho dyan yung ano, yung usually kasi sa kumpanya ito usually yung boss mo, di ba? Pag may magaling dyan, yung magaling, tatalunin yan ng mga sip-sip. Yun nga mahirap eh. Yung mga sip-sip, sila ho yung mga wala namang kakwenta-kwenta. Diba? Sila ho yung mga tambay lang. Yung ganon, yung tipong hindi naman effective. Hindi malakas. Oh, sa kumpanya ito hindi ko sinasabing sila hindi. Ewan ko kung hindi. Pero di ba? Ganyan yun eh. Tapos yung malakas, yung magaling, yung performing employee, sisiraan yan. Oh, sisiraan yan. Tapos sila sisip-sip sa boss. Boss, alam mo ba boss? Yung empleyado mong may magaling na yun. Kaya naman nagsisipag yan kasi gusto kang lagpasan yan. Kaya nagsisipag yan kasi gusto niyan doon sa may-ari ipakita niya na masipag siya at palitan ka. Yan ang talagang totoo niyan. Kung tatanga-tanga naman yung boss, ganun ba? Kaya pala siya masipag. Kaya pala niya ginagalingan. Gusto niya pala akong palitan. Tangkinang. Dahil dyan, yari sa akin yan. Paano ko, babagsak ko yan, Brad. Manood ka, epeplex ko yung ano ko. Manood ka, epeplex ko. Babagsak sa akin yan. Huhubaran ko yan ng katungkulan. Tapos kayo, gawa kayo na suporta sa akin. Diba? Ganyan yan eh. Ganun sa, di ba, sa mga kumpanya, ganyan. Yung mga bulong ng bulong, yung mga sip-sip na walang silbi sa kumpanya. Tapos natetreten sila doon sa mga magagaling. Kasi nga, sila walang kwenta. Ang alam lang, ang talent lang nila, sumipsip, gumawa, magmarites. Alam ko yan. Daming ganyan sa amin. Doon sa bayan namin. Alam mo, Tagano. Hindi, maraming ganyan Yung... Alam mo, kaya naman yan kasi... Kaya naman yan, gusto yan ng manager yan, kaya gusto yan kasi... Dami ko alam na ganyan. Yung gagawang ka ng chismis kasi nga, porket marami siyang parte doon sa show. Pinangalanan na talaga eh. Hindi kasi may mga ganyan eh. Nangyayari yan sa grupo. Sanay na ako dyan. Tandaan nyo, 20 years ako nagmamanig. Mga babae pa naman, chismosa yung mga yan. Pag wala yung manager, alam mo, kaya malakas yan si Gano. Kaya ano yan, daming pa niya, kaya ang ganito yan kasi ano siya yung manager. Hindi nila alam, kaya naman yung tao sumisikat, kaya yung tao maraming parte kasi nga sa yung sumusunod, sa yung disiplinado, sa yung hindi nagloloko. Takin na landi ka ng landi sa mga lalaki. Anong gusto mo? Paburang ka, hayop, nagalit bigla. Hindi kasi ganyan eh. Naalala ko yan. Naalala ko yan. Si Mocha pa naman, stricto dyan. Pagka mga haliparot, wag mong bigyan ng portion yan. Bakit? Haliparot yan, hindi naman sumusunod sa atin yan eh. Ang purpose niyan, kaya yan pumasok para magpadami lang ng lalandiin eh. Oo. Kaya namin yung ganun eh. Anong kinaugnayan nito sa kamera? Ganyan sa kamera. Kaya talagang binabanatan doon si Gloria kasi alam nilang malakas si Gloria.
alam nilang si Gloria merong, tandaan ninyo, napraning na ho sila. Bakit to? Nangyari na po yan noon nung panahon ni Pangulong Duterte. Talagang gano'n, no? Imagine this. Paano na-replace ang inilagay ni Pangulong Duterte yung speaker na si Alvarez? Paano na-replace yun? At sino ang nag-replace nun? Ganon sila ni Pangulong Duterte, si Alvarez nun. Dikit yan, taga Mindanao yan. Hanggang dikit yan, kaya matigas yan. Maniwala ko kayo sa akin, si Alvarez. Pero paano siya na dahil may isang Gloria Macapagal Arroyo. So, anong ibig ko lang sabihin? Alam kasi nung iba mga congressman na malakas ito si Gloria. Ano ngayon kung malakas si Gloria? May threat. Okay, may threat na mapalitan yung speaker. Paano kung napalitan yung speaker na si Romualdez? Paano naman kaming mga nababasbasan? Tingnan mo yung mga nagsasalita, sila yung mga ganun. Ganun kay Romualdez. Bakit? Kasi tandaan ninyo, pwesto-pwestuhan dyan. Bata-bata dyan sa kamera Pag bata ka nung speaker, ayaw mong matanggal yung speaker mo. Bakit? Kanyo. Yung speaker mo, pag friendship kayo niyan, masaya ang project mo. Yan ang totoo. Sara nagpatanggal kay Alvarez. Oo nga. Pero sino ginamit? Si Gloria. Hindi naman pwede si Sara. Hindi naman siya congressman noon Kahit ba sabi mo si Sara nagpatanggal kay Alvarez, kung wala si Gloria pa rin, malaking factor yon. Hindi yan basta-basta susunod yung mga congressman. Kung walang figure, malakas kasi talaga si Gloria noon. Tandaan ninyo, lakas yan. Lakas si MD yan So meron yan. May clout yan talaga. Kaya maraming na-trauma na. Ngayon, pag natanggal yung speaker nila ngayon, yung mga nakapaligid dyan, yung mga pinagpala, tandaan nyo, ano ba ang definition ng deputy speaker? Mga pinagpala. Nila kasimple yun. Yung mga deputy speaker na yan, mga pinagpalang nilalang sa kamera. Bigyan ko kayo ng senaryo. Ganito yan. Bakit nung panahon ni Cayetano, di ba, ginawan siya ng chismis? Ano ginawan chismis sa kanya? Bakit ang dami niyang deputy speaker? Naalala niyo nun? Sinong number 1 na chismoso doon? Yung pinag-aral sa UK. Di ba? Number 1, ang daming deputy speaker. Bakit? Kasi nga hindi madamot si Cayetano nun. Kahit opposition, kahit hindi malapit sa kanya, ginagawa niyang deputy speaker para lahat sila masaya. Alam mo, ganun talaga Buti nga yung mama, hindi madamot. Ngayon, naku po. Yung mga malalapit lang ang speaker, deputy speaker. Kasi nga, ganito lang yan mga kababayan pag sinabing deputy speaker, sila ho ang mga pinagpalang nila lang sa kamera. Kasi nga po, sila ho yung malapit sa speaker. Ngayon, pag malapit ka sa speaker, masaya ang distrito mo. Actually, hindi pala yung distrito masaya, yung representative. The next performance will start momentarily.